A few moments later. Subukan ko nga itong nabili kong pang live natin sa kotse. Itong rear view holder camera. Rear view holder. Video tayo habang nagdra-drive, kaya mag-live tayo habang nagdra-drive. Subukan ko itong nabili kong para hindi ko na sa hinahawakan. Subukan ko yung medyo malayo konti. Palabas tayo sa garahe. Very tight spot talaga. My goodness. Yan. Ito, sit up natin. Paano pa sit up nito? Sentro ba? Ganyan. Init, my goodness. Giging serious na yata ako sa pag-vlog Oops. Bibili na ako ng mga gadget unti-unti. Pag nag 4,000 na siguro ang WH ko, subukan natin. Ayan. Well, parang mataas ba siya? Okay lang siyang ganyan. Tingnan natin ang standby. I-adjust ko dyan sa dolo ng subdivision natin. Kasi ang subdivision dito, one way in, one way out, walang labasan na iba. Pag naka-live tayo, ganito ang mangyayari habang pa nagdra-drive. Sigurong bumili ng microphone na sinasabit sa may damit para ito ganyan, kung dito kaya ayan, ganyan, pwede ba ganyan? Ang kalaw siya. Parang mataas oops, sorry. Ayan, ganyan. Parang nakatungo pa. So makikita yung harapan ng kotse. Ganyan. Takbuhan natin mga itsura. At least hindi ko na sa nahawakan.
review mirror natin. Yeah, gamit natin si C7. Parang magkautag yata siya. Lipat natin sa touring mode. Medyo smooth siya konti. May stabilizer ba itong iPhone? Open Sesame. Oy. Hindi ko na sa'yo nahawakan. Saan ba tayo ikot? Kaliwa tayo dito. Kaliwa. FedEx. Dahan-dahan ka dyan. Ito, likuran ng bahay. Kaliwa ulit dito. Parang makamdak yata. Itong likuran ng bahay ko. Ito banda. Oops, saan na mamalabas? Cul-de-sac po yan. Malalaki rin ang bahay dito. Mga single story na lang. Almost walang two story dito. Putik, nawawala pa yata. Ay, hindi. Ayan. Mga yun, lalabas din. Kala ko hindi na ako makakalabas. Parang magalaw siya. Kasi pag tumatakbo kaya sa freeway, pagalaw kaya. Tingnan natin. Ito mga bayad dito sa mga kapitbahay ko. Yan, may hammer pa siya. Dito, ikot. Kaliwa ulit dito. Maganda lang ang view pag hindi mo hinahawakan yung camera. Yung camera or yung iPhone. Kasi steady lang siya. Kasi ako yung mga unang video ko nakahawak lang ako sa iPhone. Ito palabas tayo. Pag diniretso mo yan, another gated community. Ayos ah. Oh. Tingnan ko. Reviewin ko kung makautag siya. Siyempre si C7 kasi being is a sports car. Lahat ng bump sa daan nararamdaman mo. Pero pag
Adjust dito, adjust dun. Oh, yeah. Alam ko na, yan. Ayan, diretso ba yan? Diretso. Wag muna sa freeway. Dito lang tayo sa neighborhood natin. Dito talaga sinusunod yung traffic laws talaga. Pag sinuway mo, tulad niya, pula, wala namang sasakyan. Pag right turn, pwede. Basta clear. Pero pag hindi right turn, hindi ka pwedeng pumasok pag pula. Red is red. Red is stop talaga. Hindi yung porket wala lang sasakyan, pwede ka na tumala. Change lane tayo. Dito sa kabila. Yan. Mukhang maganda ang biyahe pag kanya ng camera. Sana wag lang makakita. Kikita ko gumagalaw. Baka naman mahihilo yung mga manunood. Yung takbo natin 45 miles an hour, which is equivalent to, let me see, hindi ko alam eh kung ilan sa miles sa kilometers per hour ang 45. Yan, ganyan lang dito mga street ng Amerika. Talagang sinusunod lahat ang mga driving laws. Kumbaga, pag di ka sumunod, pag nahuli ka, pag natsambahan ka ng pulis, multa ka. No excuse. Wow! Tapos iba-iba pa ang presyo ng huli mo. Ewan kung traffic violation, meaning tulad yan, mga run by stoplight, mahal yun. Yung may camera na intersection, pag nakunan ka ng camera, mas mahal pa yun. Dito talaga maghihintay ka pag nasa red light ka hanggang hindi ka mag-green. Ayan. Green sa wakas. Ayan. Ganyan lang ang buhay dito sa Amerika pag nag-trap ka. Pag maraming stoplight, pag pula, titigil ka. Pero ang traffic dito, maorasan mo kung saan ka pupunta, alam mo kung gaano, kung ilang minutos o kaya ilang oras, depende kung saan ka pupunta. Kasi dito kasi sa Amerika wala yung mga sasakyan na tumitigil dyan sa gilid. Lahat ng main road bawal tumigil dyan
lang ako rito sa Bakersfield. Uh, at least pag na-set up ko yung live, meron pa naman ako isang gadget na pang jacket o kaya pang comment. Yan, 35 miles an hour takbo natin yan. Gumagalaw lang talaga yung camera. Pero sa isang kotse siguro hindi magalaw. Subukan ko kaya magtakbo sa freeway. Bahala na kayo kung gusto nyo panoorin itong video ito pag mahaba. Practice lang naman ako kung anong gagawin ko pa. Kunyari pag naka-live, kung wala akong ginagawa, mag-drive lang ako para maka-live. Yan, pag pumunta ako sa LA, ayos na yan. At least ang LA from my house, hour and a half. Hour and a half na live. Nagbibiyahe, siyempre at least makikita nyo yung dinadaanan ko pag pumupunta ako ng Los Angeles or pag pumunta ako kay Kado, kasi isa lang daan yun lang. Mas maganda pa siguro pag may driver ako. At least pag may driver, maka-concentrate ako sa daan, sa live chat. What? Pero pag ako ang driver, paano ako sasagot sa mga tanong nyo sa live chat section? Mahirap naman yung mag-text ka na nagtra-drive. Yan, takbo natin 50 miles an hour. 50 miles an hour. Pero plus 40 ba yata o plus 60? Takbo. Dito sa Bakersfield, walang masyadong malalaking building. Puro ano lang, single. Depende pag pumunta ka sa downtown, kunyari may downtown naman kaming maliit. Ang pinakamataas na building yata doon ano, mga ano lang, 10th floor, pinakamataas. Yun na yun. Pero pag dito ka lang, ikot-ikot ka lang, ganyan lang makikita mo. Wala kang makitang billboard. Pag mayroon man, mababa. Kasi regulated ang billboard dito eh. Mayroong specific height, may specific size.
dito, pag nandito ko yung tinatawag na surface street, parang elliptical street yata tawag sa Pilipinas. Itong 3 lane na to, pag na-traffic, stoplight lang, kaya medyo marami, pero ang traffic dito hindi masyado, kaya nauurasan mo ang biyahe mo kung saan ka pupunta. Subukan natin bumaba ng freeway, paano takbo. Ito bagong gawang freeway to, 58. A few moments later. Yan dito ang pag pumasok ka ng freeway, ganito ang daan. Takbo natin 45 takbo natin. 50. Ang speed limit dito 65 yata, kaya 65 na. Pero 65 speed limit. Yan, nagtakbo ng 65. Naka 65 na tayo. Pag smooth yung freeway, hindi naman masyadong makaldag. Gitna tayo, gitna. 3 lane to eh. Yan, 70 miles an hour takbo natin. Pag 70 miles, pag may police, hindi ka naman huhulihin masyado kasi over 5 miles lang naman. Kunyari nga, 65 yung speed limit. Pag nag 70 ka, sa katulad nito, lahat naman kami naka 70 kaming lahat. Posible naman lahat kami huhulihin. Pag 70, pag naka 70 sila, tapos nag 75 ako o kaya 80, pag may nakajambang pulis dyan, huli ka na kasi speedy ka na nga. Kaya naka 80 tayo ngayon, 80 miles an hour. Siya naka 70 siya. Pinalagpasan mo. Pag may pulis dyan sa harapan, naka-radar, naka-80 ka, eh, pag gusto niyang hulihin ka, either hahabulin ka ng pulis dito, tapos iilawang ka, huli ka na yun. Speeding. Kaya pag nagdra-drive ka rito, yan ang palagi tinitignan mo, yung highway patrol pag nasa freeway, police naman pag nasa city, mga city street, pag sheriff sa mga county, sa mga bukid, yung mga daan sa bukid, ano, kasi kanya-kanya silang ano eh, jurisdiction. Mag highway patrol sa freeway lang sila nagmamadyang. Hindi sila pwedeng humuli pag nasa city street ka. Which pwede kang huliin pag nakagawa ka ng violation talaga na dapat kang huliin. Pwede ka nilang stopin. Pero pag hindi, sa highway lang sila nagmamadyak. Pulis ang kalaban mo pag nasa loob ka ng ano, bayan o kaya city. Years ago, walang mga bahay dito, mga walnut tree tsaka almond park dito.
na to, mga bago na yung mga na mga McDonald's, Taco Bell, car wash, Chevron gas station, auto parts. Ganyan dito pag gumawa ng subdivision, kasama na yung kasama na yung eskwelahan, park, may kasamang park, at saka may kasamang ganito nga, mini shopping area. Kasi nga naman pag gumawa sila ng subdivision, pag walang ganito, yung mga bibili ang layo ng pupuntahan. Itong BMW to nasa harapan ko, 7 series, mahal, ganyan lang, over 120,000 yung mga C-series na BMW. Ito bagong area to, maikot ba. Kasi nung winter hindi pa tapos to. Tingnan mo mga sasakyan dito. Ito bagong gas station, Chevron gas station. Ito ang buhay dito sa Bakersfield. Paikot-ikot ka lang. Yan, Starbucks. Starbucks. Saka mga parkingan dito. Maluluwag kasi hindi naman masyadong crowded. Maraming tao pero malaki ang parking area. Madali lang mag-park. Ito bilihan ng beef, steak. Pizza, ito may gusto mo magpa-manicure. Ito yung Dewar's ice cream dito. Local na ice cream maker. Ito yung tourist na Chevron gas station. At least pag hindi ko hinahawakan yung camera, pwede akong magsalita, pwede akong tumingin kung saan basta nakapokus lang yung camera. Tama dito, hindi ako makalusot, wala akong sasakyan, kanya lang may dumarating sa kaliwa. Takbuhin natin yung freeway, balik tayo doon, pabalik hanggang makarating tayo sa isang freeway. Pula, libre naman ako, pwede kumama. Huwag ka lang kakaliwa. Maganda ang kalangitan eh, medyo warm konti. 80 degrees Fahrenheit na pala eh. Naka 30 minutes na ako mula nang lumabas ako sa bahay 30 minutes, mahaba na yan. Pag hindi siya magalaw, i-upload ko para makita nyo kung paano mag-drive dito sa Amerika. Wow, I mean, marami na kayo nakikita nag-vlog na nag-drive live, ganyan. Sa akin naman, dito lang sa Bakersfield, kumbaga
Kumbaga, ang Bakersfield, kung i-compare nyo pag taga Manila ka, parang nasa Ordanita o kaya Dagupan, ganyan. Hindi ko naman masasabing Tagaytay kasi wala namang bundok. Yun lang ang sakit ng California talaga. Hindi masyado marami ang mga puno. Yung takbo natin 75 miles an hour.
connect sa freeway yung papuntang Los Angeles 99. Ayan, nakalagay Los Angeles 99 South. Yan, madali lang sumunod sa mga freeway rito eh. Pag marunong ka mabasa, yan, magpasa, hindi ka mawawala. Sundan mo lang yung sign, yung kung anong sinasabi ng sign. Huwag ka papasok dyan sa main kasi pag pumasok ka dyan sa main, hindi ka na pupunta ng LA. Ayan, South Los Angeles. Ang Bakersfield kasi nasa north ng Los Angeles. Ayan, pupunik tayo dyan sa 99 freeway. Ito, mas busy konti itong freeway to. So pag diniretso mo ito ng mga 30 minutes, kukunik ako sa isang freeway, freeway 5 south. Ayun, papunta na ng Los Angeles yun. Pero pag dito lang sa 99, Bakersfield ka lang. Nung oras na ba? 12. Aga pa naman. Exit tayo para bumalik na tayo. Sinubukan lang naman ko eh. Exit tayo ng White Lane. Tsaka ang almost 99.9% ang mga daan may sign, may pangalan. Kaya madal dali punta ako ng Bakersfield from Los Angeles. Mula Los Angeles hanggang dito may sign na nakalagay kung saan ka dadaan papunta ng Bakersfield. Same thing pag pumunta ka ng LA. Tulad nga lang sabi ko, pag marunong kang bumasa at saka sundin mo lang yung mga sign, makakarating ka sa LA. Tulad dito, intersection dito. Pula. Kumbaga, magli-left turn ako pag pula, hindi ako pwede. Maski walang sasakyan, hintayin ko magberde. Kasi pag lumiko ako dyan na pula, pag nabangga ako, kasalanan ko. Wala kang laban sa red light. Maski nag-red turn ka, nabangga ka, naka-red, kasalanan mo pa rin. Kasi pula eh. Yung right turn naman, ano yun, pwede ka mag-right turn pag clear na talagang sigurado kang walang babangga sa'yo. Pag left turn, red means stop. Walang pwedeng basta hintayin mong mag-green.
Maski wala lang sasakyan na dumadaan. Pag nakapula ka, pag left turn, eh, hindi ka pwede. Ayan, green. Pwede mo namang suwayin yung red light. Kunyari, alam mong libre ka, walang traffic, tapos magli-left turn ka sa red. Ano lang nun, pag may nakakita sa yung pulis, eh, huli ka talaga. Ito, papalit tayo, panorte naman to. Simply way, panorte. Pag pumunta ka naman ng norte, itong 99, ipapakita ko sa iyo may patrol. Ayan o, kami patrol yan. Yan nasa kaliwa. Yan, pag nakita
ng oil pump. One day nga punta ako doon. Dito na lang sa banda namin dito, yan o, maraming oil refinery dito. Nasa harapan na yun, oil refinery. Yung mga tangke ng crudo. Ayan, kaliwang kanan, crudo. Ayan. Ayan. Alam ko, maraming oil dyan. Sa harapan na yun. Kaya maganda nga mag-live na ako pag nag-drive. Yung 1 hour na live, pwede na yun. Para lang masatisfy si Lolo. Bakit hindi ako nagla-live? Hindi kasi ako marunong mag-live eh. Kaya magpapaturo pa tayo kung paano mag-live sa YT live. Drive. Alam ko may pag-video pero yung live hindi ko nga alam. Pero may isang live ko na nasa one time. Natsambahan ko lang yun. Yung nasa bahay ata. Medyo dito sa Amerika, karamihan ng mga sasakyan, Honda, Toyota, yun na naglalaban dito. Pero mababawasan siguro yan kasi hinuhold ni Trump yung China sa mga tariff na yan. Pero marami rin Ford, mga pickup truck, F-150, F-250, F-350, Raptor, mga Dodge. Yan sa bandang kanan, puro mga oil. Panig-panig. Stoplight na naman. Sa Amerika, madaling mag-drive kasi maluluwag ang mga daan. Basta sundin mo lang yung driving laws. Hindi ka babagsak sa examen kung kukuha ka ng lisensya. Kaya lang naman nahihirapan yung ibang Pilipinong kumuha. Lalo na pag galing ng Pilipinas. Iba yung mentality nilang mag-drive. Pag galing ka ng Pilipinas, pag may stop sign, yung stop sign dito, mag-stop ka talaga with or without mga sasakyan na dumadaan. Yung bang parang first come first serve, ganun. Maski walang sasakyan ka nakikita, mag-stop ka, puro
nagbabanay dyan na nakatago pag nag-rolling stop ka ay ilawan ka na. Ticket na naman yan. Yeah. Siguro pagdating natin dun sa bahay, saktong isang oras. Ano na ngayon eh? 53 minutes. Ay, hindi. Lalagpas ng isang oras siguro. Uy, green ka na. Uy, tignan mo yan. No U-turn yan. Nag-U-turn. Ang Bakersfield, ang population niya wala pang 1 million. Parang half a million lang yata population ng Bakersfield. Pero kung isasama niya kami sa California, ang California mas malaki pa sa buong Pilipinas. Pero ang Pilipinas yata mas maraming tao kaysa California. Mantakin nyo ang California, sabihin mo na ang California 30 million ang tao. Sa Pilipinas, sabihin mo na almost over 50 million siguro ang population ng Pilipinas. Mas maliit pa ang Pilipinas kaysa California. Maluwag naman ang Pilipinas, kanya lang ang mga tao kasi gustong pumunta sa Manila. Doon lahat nagkumpul-kumpul lang tao sa Manila. Pampanga, Tarlac, maluwag naman. Punta ka lang. Pero Tagaytay ngayon matraffic na rin. Dati hindi naman ganun ka-traffic. Ayun, C8. Like Baguio, dati hindi naman matraffic nung kabataan ko pa. That was way back 1980s. What? Pagkakya mo ng Baguio noon, maamoy mo yung simoy ng hangin, amoy pine tree, mabango ang amoy. Ngayon pagkakya mo ng Baguio, amoy usok na. My God. Saka ang traffic talagang no! Yung Mines View nga, wala na yung mga batang sumasalo ng mga binabatong mga coins. Pinagbawal na yata. Lahat ng dinadaanan ko, wala mang malalaking building. Ganito lang. Ang mga bayan kasi pag pumasok ka sa residential area, parang ganyan sa Pilipinas din. Punta ka ng subdivision, mga bahay lang makikita mo. Pag nasa labas ka, siyempre daan lang makikita mo talaga. Ginagawa, may construction dun sa harapan. Sa kaliwa. Ito naman, binibilang niya yung kanyang hakbang. Bilisan mo. Dito pala sa Amerika, ang mga pedestrian
sila ang may right of way. Maski saan ka pumunta, kung sasakyan ka, pag may pedestrian, parang pag nakita mo lang doon sa gilid ng daan, once na bumaba yung pedestrian dyan sa sidewalk, titigil ka. Hindi mo sila pwedeng businahan. Hintayin mo talagang makatawid. Yan sa Pilipinas, pwede mong businahan. Napagalitan mo ba? Dito, ikaw ang papagalitan nila. Pag pinusinahan mo, titigil yan sa gitna nila. Paparatuhan like that. Basta isipin mo rito sa Amerika, mag pedestrian, right of way sila talaga. Pag tumatawid sila, maski naka red light sila at green ka, titigil ka eh. Kasi pag nasagasaan, kasalanan mo talaga. Ay, 1 minute na lang sa bahay na tayo, pero may traffic eh. Kaya tama-tama sana isang oras ang video natin, kaya lang 59 seconds, 59 minutes 45 seconds, 45 seconds, 50, 51. Pagliko rito mga 3 minutes pa bago makarating sa bahay. Isang oras na. Ayaw ko lang kasing mag-live ganito, kaya mag-video. Pangit ng boses ko, hindi pang video talaga. Mas kilala na sa pagkanta, hindi rin pangkanta. Gustuhin ka mang kumanta, kanta ko walang hilig sa akin. Kuha natin ng 3 minutes sa bahay. Ay, kuha. Ayan, 1 minute. 1 minute. May 2 minutes pa tayo. Papasok na tayo sa subdivision. Ayan. Stop mo. Ayan, pula. Wala lang. Clear naman. Oh. Nag-green naman. Basta pula, pag right turn at walang traffic na babagasa, pwede kang mag right turn. Pero meron ding pula na may nakalagay no turn on red light. Ayun ang medyo abang-abangan mo, yung mga no turning on red. Kasi talaga pag may nakalagay na no turn on red, maski ko na lang mag-isa sa ating gabi dyan sa daan, hindi ka pwedeng mag-turn. Pwede kung hindi ka mahuli. Meron pa tayong 30 seconds
30 seconds pa. Oy, tama-tama. 1 hour, 3 minutes. Wala, masikip talaga. Garay, pang talagang dapat sakto lang talaga. Oh no! Kung hindi, iiyak na naman si C7, sabit ang salamin. Pero hindi pa ako sumasabit naman. Kasi tansyado ko naman ng layo. Oh my God. Ayan folks, ayan 1 oras, 3 minutes tayo. Ayan, re-reviewin ko kung makaldag siya o makalo. Pag okay lang, i-upload ko siya. Okay, dito lang tayo. First try na may camera holder ako. Bye.